Ang malamig na simoy ng hangin sa Palawan ay tila yumayakap sa bawat pangarap na binuo ni Luna para sa kanyang kinabukasan. Sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan, dahan-dahan siyang naglakad sa mahabang pasilyo ng Marangyang Resort. Sa kanyang nanginginig, ngunit panatag na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang puting kurbatang seda. Bawat hibla ng sinulid na ginamit niya upang iborda ang inisyal ni Hugo ay saksi sa mga madaling araw na nilabanan niya ang antok. Maipakita lamang ang kanyang walang katapat na debosyon bilang isang asawa. Ito ang kanyang munting sorpresa, isang handog ng pag-ibig sa gitna ng kanilang pulot-gata na inaakala niyang simula ng kanilang paraiso. Ngunit ang paraiso ay may sariling paraan ng panlilinlang. Nang malapit na siya sa pribadong silid-aralan ni Hugo, napansin niyang bahagyang nakaawang ang mabigat na pintong gawa sa kahoy. Ang siwang ng pinto ay naglalabas ng malamlam na liwanag na naghihiwa sa dilim ng pasilyo. Walang ingay, walang anumang babala ang hangin, ngunit isang kakaibang bigat ang biglang dumagan sa dibdib ni Luna. Sumilip siya sa maliit na espasyong yon, nag-aasam na makita ang asawang abala sa pagbabasa ng libro. Subalit ang tanawing bumungad sa kanyang mga mata ay unti-unting pumunit sa kanyang kaluluwa. Nakaupo si Hugo sa harap ng isang malapad na lamesa at sa kanyang tabi ay si Isabela, ang kanyang sekretarya. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay naglalaman ng isang nakakapasong kalapitan na hindi kailanman dapat mangyari sa labas ng trabaho. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Isabela na matapang at mapang-akit ay tila gumapang palabas ng silid, sumasakal sa hininga ni Luna. Sa ibabaw ng lamesa ay may mga makakapal na dokumento. Pirmahan mo na yan, Hugo. Everything is ready. Ang buong Alcaraz Empire will finally be under your full control tonight. Ang tinig ni Isabela ay may dalang tamis na nagtatago ng lason. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa balikat ng lalaki. Walang pag-aalinlangan. Iginuhit ni Hugo ang kanyang pangalan sa mga papel. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman nakita ni Luna. It's almost too easy, Isabela. Ang daling utuin ng babaeng yon. She genuinely believes this whole honeymoon is a celebration of our love. Hindi niya alam na ipinagbibili na niya ang buong pamana ng tatay niya habang natutulog siya. Parang yelong mabilis na gumapang mula sa mga talampakan ni Luna patungo sa kanyang gulugod. Ang mga salitang binitawan ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang katapatan sa harap ng altar ay tila mga punyal na sabay-sabay na ibinaon sa kanyang tiyan. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang sikmura ay bumaliktad hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagduwal sa lantarang kasinungalingan. Tinulak niya ang pinto. Ang pag-awang ng kahoy ay nagdulot ng malamig na hangin na pumasok sa loob ng silid na naging dahilan upang mapatingin ang dalawa sa kanyang direksyon. Inasahan ni Luna na makikita niya ang gulat, ang takot, o kahit katiting na pagsisisi sa mga mata ni Hugo. Ngunit wala. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay tila isang estranghero na may mga matang walang emosyon, walang kaba sa pagkatao nito, tanging isang malamig na pagtanggap na nahuli na siya sa kanyang laro. Hugo. Ang boses ni Luna ay isang basag na bulong, halos hindi makatakas mula sa kanyang sumisikip na lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang tumangging pumatak dulot ng matinding pagkabigla. Ano ito? Anong ginagawa niyo sa mga kumpanya ni Papa? Nagkatinginan sina Hugo at Isabela, isang tingin na puno ng pag-unawa at lihim na pangungutya. Kinuha ni Hugo ang isang kopita ng pulang alak mula sa lamesa at dahan-dahang naglakad palapit sa kanyang asawa. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng buong pagkatao ni Luna. Luna, darling, why are you awake? Malamig na tanong ni Hugo. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa nanginginig na mga kamay ni Luna.
kung saan mahigpit nitong hawak ang puting kurbatang seda. Ano yan? Another cheap token of your endless affection? Bago pa man makasagot si Luna, itinaas ni Hugo ang kopita at walang awang ibinuhos ang mamahaling pulang alak sa mismong ibabaw ng puting seda. Ang pulang likido ay mabilis na sinipsip ng malinis na tela, kumalat na parang sariwang dugo na sumisira sa mga letrang pinaghirapan niyang iborda. Ang alak ay tumulo mula sa tela, pabagsak sa malamig na marmol na sahig. Isang matinding pagkapahiya ang lumamon sa buong pagkatao ni Luna. Ang kurbatang iyon ay ang kanyang puso, inosente, tapat, at buong-buong inialay. Ngayon, ito ay basang-basa, marumi, at walang halaga. Eksakto kung paano siya tinitingnan ng lalaking nasa kanyang harapan. Wake up, Luna. Ang boses ni Hugo ay tila yelo na dumidikit sa kanyang balat. You were never my queen. You are just a stepping stone. Isang anino lang ng yumaong tatay mo. Did you honestly think someone like me would settle for a naive, pathetic woman like you without a billion-dollar incentive? Lumapit si Isabella, nakapamulsa at may nakakapasong ngiti ng isang mananalo. Tumayo siya sa tabi ni Hugo, inaangkin ang pwesto na dapat ay kay Luna. Ang kanyang mga labi ay lumapit sa tainga ni Hugo, ngunit sapat ang lakas ng kanyang boses upang marinig ng kaawa-awang asawa. Let her be, Hugo. She's as clueless as always, just like how easily we handled old man Carlos before he stopped breathing. Ang mundo ni Luna ay huminto sa pag-ikot. Ang pangalan ng kanyang ama ay binitiwan ng mga labing ito ng may kasamang malisya at tagumpay. Ang kawalan ng pakiramdam na kanina pa bumabalot sa kanya ay biglang napalitan ng isang nakakabinging pagguho sa loob ng kanyang utak. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging lason na sumusunog sa kanyang mga baga. Paatras siyang humakbang. Ang bawat pag-atras ay isang pagtatangka na takasan ang napakapait na katotohanang sumasakal sa kanya. Nakalimutan niya ang istruktura ng silid, nakalimutan niyang ang pintuang salamin patungo sa labas ng balkonahe ay bukas. At ang hagdanan patungo sa matarik na bahagi ng bangin ay nasa kanyang likuran lamang. Sa kanyang huling hakbang patalikod, ang kanyang sapatos ay hindi nakatapak sa patag na marmol kundi sa kawalan. Ang kanyang katawan ay biglang nawalan ng balanse, hinihigop ng malamig, at walang pusong hangin ng gabi. Ang huling imahe na nakarehistro sa kanyang mga mata habang siya ay nahuhulog sa dilim ay ang malamig na pagtitig ni Hugo at ang nakangiting mukha ni Isabella, habang ang anino ng dalawang traidor ay dahan-dahang nilamon ng napakadilim na kailaliman ng gabi. Bumalik ang malay ni Luna sa gitna ng isang mundong tila binabalot ng makapal at malamig na abo. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang lasa ng kalawang at alikabok, isang paalala na ang kanyang katawan ay marupok at puno ng mga sugat na hindi pa hilom. Nakahiga siya sa isang manipis at butas-butas na kutsyon sa loob ng isang silid na amoy gamot at luma. Ang tanging liwanag na nagmumula sa kisame ay ang kumukurap-kurap na bumbilya na nagbibigay ng aninong tila, mga daliring pilit na kumakapit sa kanya. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo sa labas ng kanyang silid ay tila isang mabigat na palakol na humahati sa katahimikan. Bawat pagbagsak nito ay nagpapaalala sa kanya na ang oras ay patuloy na dumadaloy habang siya ay nakakulong sa kawalan. Sa isang sulok ng silid, ang isang lumang telebisyon ay naglalabas ng magulong imahe at mahinang ugong ng kuryente. Pinilit ni Luna na ituon ang kanyang paningin sa maliit na screen. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing higit na mas masakit kaysa sa anumang bali sa kanyang katawan. Isang marangyang kabaong na gawa sa puting kahoy ang nakagitna sa isang bulwagang punong-puno ng mga puting rosas. Sa itaas nito ay ang kanyang sariling larawan, isang Luna na nakangiti, puno ng buhay, at walang kaalam-alam
sa kataksilang naghihintay sa kanya. Luna was my life, my everything. Ang tinig ni Hugo ay umaling-awngaw mula sa speaker ng telebisyon. Nakasuot siya ng itim na barong. Ang kanyang mga mata ay mapula at may mga luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Best Actor, ang bulong ng isipan ni Luna, habang ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang higanteng kamay. Lumapit sa harap ng kamera si Doña Rosalinda, ang kanyang biyanan na itinuring niyang sariling ina. Humahagulgol ito habang yakap-yakap ang isang framed photo ni Luna. Napakasakit mawalan ng anak. Luna was so fragile, so unstable lately. Siguro ay hindi na niya nakayanan ang pressure ng business. We tried to save her, pero mabilis ang agos ng dagat sa Palawan. Ang pahayag ng matanda sa mga reporter. Naramdaman ni Luna ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng magaspang na kumot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang screen ng telebisyon upang itigil ang lantarang pambababoy sa kanyang alaala. Ginamit nila ang kanyang pagkamatay upang magmukhang mga biktima upang makuha ang simpatiya ng publiko habang ninanakaw ang bawat sentimo na pinaghirapan ng kanyang ama. That's not true. I'm still here. Buhay pa ako. Ang sigaw na nais kumawala sa kanyang dibdib ay nauwi lamang sa isang mahina at paos na ungol. Ang bawat pagsubok niyang gumalaw ay nagdudulot ng matinding kirot na gumagapang mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang ulo. Sa gitna ng mga nagluluksang tao sa screen, napansin ni Luna ang isang lalaking nakatayo sa pinakalikod ng simbahan. Hindi ito umiiyak. Hindi ito nakikisali sa drama ng pamilya Alcaraz. Ang lalaki ay nakasuot ng madilim na coat. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay tila matatalim na agila na nagmamasid sa bawat galaw ni Hugo. Iyon si Sebastian Reyes, isang estranghero sa paningin ni Luna, ngunit ang titig nito sa kanyang larawan ay may dalang pangako na hindi niya maipaliwanag. Napatitig si Luna sa kanyang sariling mga palad na punong-puno ng gasgas at dumi. Sino na siya ngayon? Ang babaeng nasa telebisyon ay patay na sa paningin ng mundo. Ang Luna Alcaraz na madasalin, mapagmahal, at madaling maloko ay nilunod na ng mga taong pinakapinagkatiwalaan niya. Isang matinding pakiramdam ng kahihiyan o hiya ang bumalot sa kanya. Hiya dahil naging ganun siya kadesperada para sa pag-ibig ni Hugo. Hiya dahil hinayaan niyang sirain ng mga ito ang lahat ng itinayo ng kanyang ama. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa labas ng kanyang silid. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang hatol ng kamatayan. Alam ni Luna na ang mga taong ipinadala ni Hugo ay hindi narito upang gamutin siya. Narito sila upang tapusin ang nasimulan nila sa bangin ng Palawan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng kamatayan at dumi, isang malamig na katahimikan ang namayani sa kanyang puso. Ang mga luhang kanina pa gustong kumawala ay biglang natuyo. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang mapait na determinasyon. Kung nais nilang patayin si Luna Alcaraz, ibibigay niya ito sa kanila. Ngunit sa abo ng kanyang pagkawasak, isang bagong pagkatao ang sisilang. Isang pagkataong walang awa, walang takot, at tanging katarungan lamang ang hinahanap. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay ko? Isang palabas sa TV at isang kabaong na walang laman? Ang pagbukas ng pinto ay nagpadala ng isang nakakasulasok na hangin sa loob ng maliit na silid. Isang babala na ang kamatayan ay hindi na lamang nanonood sa malayo, kundi narito na sa kanyang pintuan. Dalawang anino ng mga lalaki ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng dilim, ngunit ang kinang ng bakal na hawak ng isa sa kanila ay sapat na upang magpadala ng isang matinding panginginig sa buong katawan ni Luna. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga binti, ngunit ang kirot ay tila mga kadenang pumipigil sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inihahanda ang sarili sa huling sandali ng kanyang hininga.
Ngunit bago pa man makalapit ang panganib, isang mabilis na paggalaw mula sa madilim na sulok ng pasilyo ang nagpabago sa daloy ng gabi. Isang matangkad na figura ang lumitaw. Ang bawat kilos nito ay puno ng katumpakan at lakas na hindi kayang tapatan ng mga pumasok. Ang pagkiskis ng mga sapatos sa sahig at ang bigat ng mga katawang bumabagsak sa semento ang tanging nagpahiwatig ng nagaganap na labanan. Sa loob ng ilang sandali, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas payapa. Isang mainit na kamay ang dumampi sa balikat ni Luna. Ang haplos na yon ay hindi katulad ng malamig at mapagpanggap na hawak ni Hugo. Ito ay may dalang bigat ng isang pangako at lalim ng isang lihim. Huwag kang matakot, Luna. You're safe now. Ang tinig ng lalaki ay malalim at tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig niyang puso. Nang idilat ni Luna ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ng lalaking nasa telebisyon kanina, si Sebastian Reyes. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng isang uri ng paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Luna. Dinala siya ni Sebastian sa isang ligtas na tahanan, isang bahay na malayo sa ingay ng lungsod at sa mga matang mapanghusga ng pamilya Alcaraz. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang lampara, inilatag ni Sebastian ang katotohanan. Ang tatay mo, si Don Carlos, ang nagligtas sa pamilya ko nung wala kaming kahit ano. Utang ko sa kanya ang lahat ng meron ako ngayon. I promised him I would look after you, but I was too late to stop the wedding. I'm sorry. Ang mga salita ni Sebastian ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Luna. Ang kanyang ama ay hindi lamang namatay dahil sa katandaan o sakit. Siya ay pinatay ng mismong mga taong pinatira at pinakain niya sa loob ng kanyang bahay. Ang bawat luhang tumakas sa mga mata ni Luna ay tila asidong sumusunog sa kanyang pisngi, dala ng pagsisisi na pagtanto niyang naging bulag siya sa ngalan ng pag-ibig. Ano na ang gagawin ko, Sebastian? Wala na akong pangalan, wala na akong pera. Para na rin akong naglaho sa paningin nila. Nanginginig na sabi ni Luna. Puno ng pangamba at kawalang katiyakan. Lumapit si Sebastian at marahang naglapag ng isang gunting sa ibabaw ng mesa. Kumislap ang talim nito sa ilaw. Hindi bilang banta, kundi parang paalala ng isang matapang na pasya. Hindi ka nababalik bilang Luna Alcaraz. Mahina, ngunit matatag niyang wika. Ang babaeng iyon ay masyadong mapagtiwala para sa mundong ito. Kung gusto mong bawiin ang lahat, kailangang mamatay ang Luna na kilala nila. Dahan-dahang kinuha ni Luna ang gunting. Ang bigat ng metal ay tila naging bahagi ng kanyang mga daliri. Tumingin siya sa salamin, sa babaeng may mahabang buhok na dati ay hinahaplos ni Hugo ng may kasinungalingan. Sa isang mabilis at determinadong pagkilos, ang matalas na talim ay dumaan sa makakapal na hibla ng kanyang buhok. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay tila ang mga huling bakas ng isang babaeng hinayaan ang sarili na maging biktima. Ang tunog ng pagputol ng buhok ay tila ang pagpunit sa kanyang lumang buhay. Sa bawat paglagas nito, ang kanyang mukha ay unti-unting lumilitaw. Hindi na ang malambot at inosenteng Luna, kundi isang mukhang may matatalim na anggulo at mga matang puno ng apoy. Nang matapos siya, ang sahig ay punong-puno ng kanyang nakaraan. Hinarap niya si Sebastian, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang hininga ay hindi nagaling sa takot, kundi sa isang malamig na galit. Luna Alcaraz is buried in that empty casket. Ang kanyang boses ay naging matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. From now on, call me Celine. I will take back my father's empire at sisiguraduhin kong bawat sentimong ninakaw nila ay babayaran nila ng luha at dugo. Tinitigan siya ni Sebastian ng matagal bago dahan-dahang tumango. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting tila nagsasabing, sa wakas,
Ang tunay na anak ni Carlos Alcaraz ay nagising na. Ganito ba ang pakiramdam ng muling pagsilang? Ang sakit ng pagkawasak ay naroon pa rin. Ngunit sa gitna ng mga abo, may isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong wala nang mawawala ang makakaramdam. Ang bawat pagtama ng matitigas na takong ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng Alcaraz Holdings ay nagbibigay ng isang malamig at tumpak na ritmo, hudyat ng pagbabalik ng isang kaluluwang matagal nang itinuring na pumanaw. Ngunit ang pangalang nakaukit sa gintong plaka sa bukana ng lobby ay hindi na ang pangalang kinalakihan niya. Ang dating Alcaraz & Co. ay pinalitan na ng A at A Global Ventures, ang pagsasanib ng mga apelyido ni Hugo at Isabela. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celine habang pinagmamasdan niya ang malaking logo na tila isang sugat na pilit ibinabaon sa kanyang alaala. Sa loob ng elevator, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng malalambot na kulay at may laging mapagkumbabang ngiti. Ngayon, sa ilalim ng kanyang itim na blazer at maayos na pagkakaistilo ng kanyang maikling buhok, ang tanging dala niya ay ang talas ng kanyang isipan at ang lamig ng kanyang determinasyon. Nang bumukas ang pinto sa pinakamataas na palapag, ang pamilyar na amoy ng sariwang kape at mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya. Ngunit may isang amoy na namumukod tangi, ang matapang at mapang-akit na scent ni Isabela na tila sumasakop sa bawat sulok ng opisina. You must be the new strategic consultant from the Reyes Group. Celine, right? Ang tinig ni Isabela ay nagmula sa likod ng isang malapad na lamesang gawa sa mahogany, ang mismong lamesa na dati ay pagmamay-ari ng ama ni Luna. Nakaupo si Isabela ng may labis na kumpiyansa, ang kanyang mga binti ay magkapatong, at ang isang kamay ay may hawak na tasa ng kape. Ang tasang iyon ay may disenyong ipinasadya pa ni Luna para sa kaarawan ng kanyang ama. Ang makita ang mga daliri ng isang traidor na humahawak sa isang mahalagang alaala ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa mga kalamnan ni Celine. Yes, Ma'am Isabela. I'm here to review the liquidation process of the secondary assets. Ang sagot ni Celine, ang kanyang boses ay nanatiling patag at professional, bagaman sa loob niya ay tila may isang bagyong nais kumawala. Tumayo si Isabela at lumapit. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamayabang. Good, because since Don Carlos passed away, marami kaming kailangang linisin. Hugo is too busy to handle these minor details. Make yourself useful, Celine. I don't like incompetent people around me. Dinala siya ni Isabela sa isang maliit at madilim na sulok ng opisina, malayo sa bintana, kung saan ang mga lumang dokumento ay nakatambak. Habang naglalakad, sadyang tinabig ni Isabela ang isang baso ng malamig na kape sa ibabaw ng isang kabinet. Ang maitim na likido ay dahan-dahang gumapang pababa. Nababasa ang isang naka-frame na larawan na nakapatong doon, ang huling larawan ni Don Carlos Alcaraz na nakangiti sa tabi ng kanyang kumpanya. Oops, my bad. Ang tawa ni Isabela ay hindi tunog ng pagkagulat, kundi ng isang mapang-insultong katuwaan. Pakipunasan na lang yan, Celine. After all, you're here to clean up, di ba? Consider that as your first task. Nanigas ang buong katawan ni Celine. Ang makitang dinudungisan ng kape ang mukha ng kanyang ama, sa harap mismo ng kanyang mga mata ay isang uri ng saktis na higit pa sa pisikal na bulyaw. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Isang paalala na kailangan niyang magtiis. Isang maling galaw lamang ay mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo ni Sebastian. Kinuha ni Celine ang isang pirasong tela at dahan-dahang lumuhod sa harap ng kabinet. Sa bawat pagpahid niya sa mukha ng kanyang ama, ang kanyang puso ay humihingi ng tawad. Patawad, Papa. Patawad dahil kailangan kong manatiling nakayuko sa harap ng mga taong pumatay sa iyo. Ganito na lang ba ang halaga ko sa paningin ng mga taong ito?
Ang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pinapanood niya ang pag-alis ni Isabela nang hindi man lang ito lumingon. Lumipas ang ilang oras ng tahimik na pagtatrabaho sa gitna ng mga maalikabok na papel. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mahinang pagpihit ng mga pahina at ang regular na paghinga ni Celine na puno ng pagpipigil. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng executive suite. Pumasok si Hugo. Ang kanyang tindig ay mas mapagmataas kaysa noon. Ang kanyang aura ay puno ng tagumpay na ninakaw mula sa iba. Hindi niya agad napansin si Celine na nasa madilim na bahagi ng silid. Isabela, did the consultant arrive? Kailangan nating ayusin yung transfer ng shares bago ang board meeting bukas. Ang boses ni Hugo ay may dalang pamilyar na awtoridad na dating nagpapatibok sa puso ni Luna. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pagkasuka. Dahan-dahang tumayo si Celine mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang paggalaw ay naging sanhi upang mahagip siya ng paningin ni Hugo. Huminto ang lalaki sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Ang kanyang hininga ay tila sandaling nabilaukan habang pinagmamasdan ang bawat anggulo ng mukha ni Celine. May isang pamilyar na takot at pagtataka na gumuhit sa mukha ni Hugo, isang pakiramdam na tila may isang kaluluwang bumangon mula sa hukay upang maningil. Who? Who are you? Ang tanong ni Hugo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang anino ng babaeng. Akala niya ay wala na sa mundong ito. Ang dating tahanan na dati ay puno ng init at halakhak ay tila naging isang malamig na kuta ng mga mapagpanggap. Sa ilalim ng malalaking chandelier na nagbibigay ng marangyang liwanag, ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng mga alaalang pilit na pinapatay ni Celine. Ang amoy ng mga kandilang banila na dati ay maingat na pinipili ni Luna upang magdala ng kapayapaan sa kanyang ama, ay nananatili pa rin sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bango nito ay tila isang lason na humahalo sa mapanghing tinig ng mga taong nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Nakatayo si Celine sa dilim ng pasilyo, suot ang kanyang uniforme bilang bahagi ng staff na magsisilbi sa gabing iyon. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa likod ng kanyang apron ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat. Sa gitna ng hapagkainan, nakaupo si Doña Rosalinda. Ang bawat kislap ng esmeraldang kwintas sa kanyang leeg ay tila mga matatalim na karayom na tumutusok sa mga mata ni Celine. Iyon ang huling pamana ng ina ni Luna, ang kwintas na ipinangako ni Don Carlos na ibibigay lamang sa kanya sa araw ng kanyang anibersaryo. Ngayon, ang hiyas na yon ay dinudungisan ng balat ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang magtanim ng puot at inggit. Alam niyo naman, business is tough, especially after what happened to my poor daughter-in-law. Ang boses ni Rosalinda ay puno ng huwad na lungkot habang humihigop ng mamahaling alak. But we have to move on. Utang na loob namin sa alaala ni Luna na palaguin ang kumpanya. We gave her everything, but she was just too fragile for this world. Sobrang unstable niya lately, right, Hugo? Tumango si Hugo. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan habang hinihiwa ang karne sa kanyang pinggan. Yes, Mom, it's a tragedy, but we have to lead Alcaraz Holdings to a better future. Isabela and I are working day and night para hindi masayang ang nasimulan ni Don Carlos. Naramdaman ni Celine ang isang matinding pagduwal na umakyat sa kanyang lalamunan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rosalinda tungkol sa utang na loob ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Sila ang may utang sa kanyang ama. Sila ang mga linta na sumipsip sa yaman at dugo ng pamilya Alcaraz hanggang sa wala nang matira. Dahan-dahang lumapit si Celine upang magsali ng tubig sa baso ni Rosalinda.
Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maamoy ni Celine ang matapang na alak sa hininga ng matanda. "Make sure you don't spill a drop, girl." Ang parinig ni Isabella habang nakatingin ng matalim kay Celine. "This table costs more than your life savings." Hindi sumagot si Celine. Ibinaba niya ang kanyang paningin, hinahayaan ang kanyang pilik mata na magsilbing tabing sa apoy ng galit na naglalayab sa kanyang mga mata. Habang pabalik siya sa kusina, narinig niya ang mahinang bulong ni Rosalinda kay Hugo na tila isang malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. "Huwag kang mag-alala, Hugo. Everything is secured. Our friend from the medical board handled the documents perfectly. Wala nang makakaalam na hindi inatake sa puso ang matandang yon kung hindi dahil sa tamang timpla ng gamot na ibinigay natin." Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para kay Celine. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas. Bawat pintig ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Hindi lamang nila hinayaang mamatay ang kanyang ama. Sila ang pumatay dito. Ang pagtataksil ay may mas malalim pa palang ugat kaysa sa inaasahan niya. Dahil sa matinding emosyon, hindi napansin ni Celine na naiwan niya ang kanyang maliit na shoulder bag sa isang upuan sa pasilyo nang magmadali siyang kumuha ng tray. Sa loob ng bag na yon, nakatago ang isang maliit na locket, ang tanging kagamitan ni Luna na hindi niya kayang itapon. Ang locket na naglalaman ng larawan nila ni Don Carlos. Sa kabilang dako, habang ang tawanan ay nagpapatuloy sa dining room, si Isabella ay tumayo upang magtungo sa banyo. Napahinto siya nang makita ang bag na nakapatong sa upuan. Sa kanyang kuryosidad at likas na pagiging mapanghimasok, dahan-dahan niyang binuksan ang zipper nito. Ang pagbagsak ng ilang barya sa sahig ay lumikha ng isang tuyot na tunog. Ngunit ang higit na kumuha ng atensyon ni Isabella ay ang gintong locket na kumislap sa ilalim ng ilaw. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Nanigas ang mga daliri ni Isabella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinagmamasdan ang larawan sa loob. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang lamig ng metal sa kanyang palad ay tila naging isang babala mula sa kabilang buhay. Lumingon siya sa direksyon ng kusina kung saan kakalabas lang ni Celine. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay nagdulot ng isang nakakabinging katahimikan. Isang tanong ang nabuo sa isipan ni Isabella, isang tanong na maaaring gumiba sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Sino ka ba talaga, Celine? Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ni Celine at Isabella ay tila isang matalim na kawad na dahan-dahang humihigpit sa leeg ng sinumang susuko sa labanang ito. Ang gintong locket na hawak ni Isabella ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila isang saksi na sumisigaw ng katotohanang pilit na ibinabaon ni Celine. Ang malamig na pawis ay gumapang sa likod ni Celine, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang pader na gawa sa yelo, matatag, walang emosyon, at imposibleng tibagin. "Interesting! This locket, it looks very familiar, Celine." Ang boses ni Isabella ay puno ng pangungutya. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Pilit na hinahanap ang kahit katiting na panginginig sa mga mata ng consultant. "This belonged to Luna, didn't it? Paanong napunta sa iyo ang pag-aari ng isang taong matagal nang wala?" Dahan-dahang humakbang palapit si Celine. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang tumpak na kumpas ng musika na nagpapatahimik sa ingay ng pag-aalinlangan. Hindi niya binawi ang locket ng may kaguluhan. Sa halip, iniunat niya ang kanyang kamay ng may grasya. "I found that in a vintage shop in Manila, Ma'am Isabella." Ang sagot ni Celine. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may kakaibang bigat. "The old lady who sold it to me said it brings luck to those who are seeking justice." Hindi ko alam na may kapareho pala niyan ang yumaong asawa ni Sir Hugo. Coincidence, isn't it?
Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Isabella bago niya binitawan ang locket sa palad ni Celine. Coincidence? I don't believe in coincidences. You're too efficient, too quiet, and you know too much about this company's history. Watch your step, Celine. I have my eyes on you. Nang makaalis si Isabella, mabilis na pumasok si Celine sa loob ng opisina ni Hugo. Alam niyang nagsisimula na ang laro ng isipan. Kinuha niya ang isang maliit na botelya ng pabango mula sa kanyang bulsa, ang Midnight Jasmine. Iyon ang pabangong tanging si Luna lamang ang gumagamit. Ang amoy na dati ay nagpapakalma kay Hugo tuwing gabi. Sa bawat sulok ng silid, sa likod ng mga kurtina at sa ilalim ng lamesa, dahan-dahang ikinalat ni Celine ang halimuyak ng nakaraan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at pumasok si Hugo. Ang kanyang tindig ay puno ng pagod, ang kanyang mga balikat ay tila may pasang mabigat na dusa. Ngunit sa sandaling makapasok siya sa gitna ng silid, bigla siyang napatigil. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumunot at ang kanyang mga mata ay nanlaki habang hinahanap ang pinagmumulan ng pamilyar na amoy. Luna? Ang mahinang bulong ni Hugo ay tila isang panalangin ng isang taong natatakot sa sarili niyang anino. Lumingon siya sa paligid. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, isang asul na laso, ang lasong ginamit ni Luna sa huling gabi nila sa Palawan, ang dahan-dahang gumagalaw dahil sa hangin mula sa aircon. Ang bawat pag-alo ng tela ay tila isang kamay na kumakaway mula sa hukay. Sir Hugo, are you all right? You look like you've seen a ghost. Ang boses ni Celine mula sa pinto ay nagpatalon sa puso ni Hugo. Mabilis na itinago ni Hugo ang kanyang panginginig. Wala. It's just, may kakaibang amoy sa loob ng kwartong ito. Did you spray something? Wala naman po, sir. Baka dala lang yan ng pagod nyo. Sagot ni Celine habang dahan-dahang lumalapit upang ilapag ang mga dokumento. By the way, I found these old files about your father-in-law's medical history. May mga discrepancy sa dosage ng gamot na ibinigay sa kanya. I think we should look into this para walang maging problema sa auditors. Ang mukha ni Hugo ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa ay bahagyang nanginig, isang reaksyong hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ni Celine. Ang bawat butil ng pawis sa noo ng lalaki ay tila isang medalyang patunay ng kanyang kasalanan. I'll handle that. Iwan mo na ang mga papeles dyan. Ang boses ni Hugo ay tila nagmumula sa isang tuyong lalamunan. You can go now, Celine. Habang naglalakad palabas, sadyang iniwan ni Celine ang pinto na bahagyang nakaawang. Mula sa labas nakita niya si Hugo na mabilis na uminom ng alak. Ang kanyang mga mata ay balisang nakatingin sa asul na laso na tila ba ito ay isang sumpa. Sa kabilang dako ng gusali, sa loob ng isang madilim na sasakyan, naghihintay si Sebastian. Ang liwanag mula sa kanyang tablet ay nagpapakita ng mga transaksyon sa bangko ni Isabella. Nang pumasok si Celine sa loob ng sasakyan, isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang init ng loob ng sasakyan ay tila isang yakap ng seguridad para sa pagod na kaluluwa ni Celine. He's breaking, Sebastian. Ang mahinang pahayag ni Celine, ang kanyang ulo ay nakasandal sa upuan. The guilt is eating him alive. But Isabella, she's different. She's a predator. She won't stop until she finds out who I am. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Celine. Isang simpleng pagdampi na nagdala ng kislap ng pag-asa sa gitna ng dilim. Let her try. Every step they take to protect their lies will only lead them closer to the truth we've prepared. Are you ready for the next phase? Tumingin si Celine sa labas ng bintana sa naglalakihang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing walang pakiramdam. Ang kanyang puso ay punong-puno ng mga sugat, ngunit sa bawat pintig nito, nararamdaman na niya ang unti-unting paghilom ng kanyang pagkatao sa pamamagitan ng paniningil.
I've been ready since the moment I hit the water in Palawan. Sagot ni Celine, ang kanyang boses ay tila isang talim na dumaan sa sutla. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang tanong ang hindi niya maiwasang maisip. Kung sakaling matapos na ang lahat ng ito, may matitira pa ba sa dating Luna? O ang puot na ang tuluyang kakain sa kanyang buong pagkatao? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilyang tila naghihingalo sa kisame, ang hangin sa loob ng maliit na apartment ay mabigat at amoy luma. Ang ulan sa labas ay malakas na humahampas sa bubong na yero. Bawat patak ay tila isang sumbat mula sa langit na nagpapaalala kay Celine ng mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Nakaupo sa kanyang harapan ang isang lalaking nanginginig ang mga kamay, si Dr. Arnaldo, ang dating personal na doktor ng kanyang ama. Ang bawat paggalaw ng lalaki ay puno ng takot. Tila ba ang bawat anino sa dingding ay isang kaaway na handang sumakmal sa kanya. Doc, hindi kami narito para saktan ka. Ang boses ni Sebastian ay malalim at kalmado, ngunit may dalang awtoridad na hindi matatanggihan. Ang kanyang kamay ay inananatiling nakapatong sa lamesa, malapit sa isang brown envelope na naglalaman ng mga ebidensyang nakalap nila. Kailangan lang namin ng katotohanan tungkol sa huling gabi ni Don Carlos Alcaraz. Ang doktor ay napayuko, ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ang matalim na tingin ni Celine. Ang pagpihit niya sa kanyang baso ng tubig ay lumilikha ng isang tuyot na tunog ng salamin sa ibabaw ng kahoy. I had no choice. Ang boses ng doktor ay halos isang bulong, paos at puno ng pagsisisi. Isabella approached me weeks before. Sabi niya, it's just a small change in the dosage. Isang gamot na magpapahina lang daw sa puso ni Don Carlos para mapilitan itong mag-retire. I needed the money for my daughter's operation. I didn't think it would kill him. Naramdaman ni Celine ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang palakol na tumatama sa kanyang puso. Ang gamot na dati ay maingat niyang ibinibigay sa kanyang ama, gabi-gabi. Ang gamot na akala niya ay nagpapahaba ng buhay nito ay ang siya palang dahan-dahang tumatapos sa hininga ng matanda. And Hugo? Ang tanong ni Celine, ang kanyang boses ay nanginginig sa ilalim ng matinding pagpipigil. Alam ba niya? Tumingala ang doktor, ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Noong gabing inatake si Don Carlos, naroon si Hugo. Nakita ko siya sa CCTV ng kwarto. Don Carlos was reaching for the emergency button, but Hugo just stood there. He watched your father gasp for air, Celine. Hindi siya gumalaw. Hinintay niyang tumigil ang tibok ng puso ng biyenan niya bago siya tumawag ng saklolo. Pasayaw mendingo. Daman isang matinding pagkahilo ang lumamon kay Celine. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Ang mga matang puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga kamay na laging handang umalalay sa kanya, na ngayon ay pinagtaksilan ng mga taong itinuring nitong pamilya. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay ni Papa? Isang transaksyon? Isang sandali ng panonood sa isang taong naghihingalo? Dahan-dahang nawalan ng balanse si Celine. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa malamig na sahig, naramdaman niya ang matitigas at mainit na braso ni Sebastian na sumalo sa kanya. Isandal ni Celine ang kanyang noo sa dibdib ng lalaki. Ang bawat pintig ng puso ni Sebastian ay tila isang munting kanlungan sa gitna ng napakalakas na bagyo ng katotohanan. Ang init mula sa katawan ni Sebastian ay dahan-dahang tumagos sa giniginaw na kaluluwa ni Celine. Sa sandaling iyon, ang kanyang puot ay hindi na lamang isang damdamin. Ito ay naging isang banal na tungkulin. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila naging saksing tahimik sa panunumpa ni Celine na hinding-hindi niya hahayaang maging payapa ang mga gabi ni na Hugo at Isabella
hanggat hindi nila nararanasan ang bawat hibla ng sakit na idinulot nila. Tahan na, Celine. Ang bulong ni Sebastian sa kanyang tainga. Ang kanyang haplos sa buhok ng babae ay puno ng pagkalinga. We have what we need. Sisiguraduhin nating pagbabayaran nila ito. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa batok ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa bintana, kung saan ang isang anino ay mabilis na naglaho sa gitna ng malakas na ulan. Ang pagkislap ng isang lens ng kamera mula sa madilim na kanto ng kalsada ay hindi nakaligtas sa kanyang paningin. May nakakita sa kanila. Ang mga mata ni Rosalinda ay tila nakarating na sa kanilang pinagtataguan. Ang bawat hakbang nila patungo sa katarungan ay sinusubaybayan na pala ng mga taong nais silang ibaon sa limot. May matitira pa kaya silang oras bago ang susunod na pagsalakay ng mga Alcaraz? Ang malawak na silid ng pagpupulong ay tila isang disyerto ng yelo, kung saan ang bawat hininga ng mga naroon ay nag-iiwan ng bakas ng kaba sa malamig na hangin. Ang mahaba at makintab na lamesang gawa sa mahogany ay nagsisilbing hangganan sa pagitan ng mga nagnakaw ng kapangyarihan at ng mga nagnanais itong bawiin. Nakaupo si Hugo sa dulo ng lamesa. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop, habang si Isabela ay nakatayo sa kanyang tabi na tila isang reynang handang ipagtanggol ang kanyang trono. Si Celine ay nananatiling nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa na walang hanggan ng lalim. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang mga ngaso na matiyagang naghihintay sa tamang sandali upang bitawan ang mamatay matid na pana. Board members, we are here to discuss the future of A&A Global. Ang boses ni Hugo ay umalingaw-ngaw, puno ng huwad na kumpiyansa. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, dahan-dahan niyang kinuha ang isang envelope mula sa kanyang ilalim at marahas na inihagis ang mga litrato sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat piraso ng papel ay dumausdos sa makintab na kahoy, huminto sa harap ng bawat miyembro ng board. Ang mga litrato ay malinaw na nagpapakita kina Celine at Sebastian sa loob ng sasakyan at ang kanilang pagtatagpo sa apartment ni Dr. Arnaldo. It seems we have a traitor in our midst. Ang tinig ni Hugo ay naging matalas at puno ng puot habang nakaturo ang kanyang daliri kay Celine. This consultant, this Celine, is a spy. She's been secretly meeting with Sebastian Reyes, our biggest competitor. I have reason to believe she's trying to sabotage our merger. Isang bulong-bulungan ang dahan-dahang kumalat sa silid. Ang tunog ng mga pag-aalinlangan ay tila mga bubuyog na naghahanap ng mapapadanuan. Tumingin si Isabela kay Celine nang may mapanuring ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tagumpay na akala niya ay hawak na niya. What can you say about this, Celine? O baka mas gusto mong tawagin kitang spy? Ang pangungutya ni Isabela ay tila isang lason na idinidilig sa gitna ng pagpupulong. Hindi kumurap si Celine. Sa halip, isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay nagbibigay ng isang ritmo ng katiyakan na nagpatahimik sa lahat. Sir Hugo, Ma'am Isabela, I expected more from you. Ang boses ni Celine ay malambot, ngunit sapat ang lakas upang manginig ang mga baso ng tubig sa lamesa. Instead of focusing on my private meetings, maybe the board should focus on where the 50 million pesos from the Alcaraz Provident Fund went last month. Ang mukha ni Hugo ay biglang nawalan ng kulay, ang kanyang panga ay tumigas, at ang kanyang mga mata ay tila gustong kumawala sa kanilang mga kinalalagyan. Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Sebastian Reyes, suot ang isang itim na suit na tila isang baluti ng katarungan. Ang kanyang bawat galaw ay may dalang bigat ng isang katotohanang hindi kayang pasinungalingan.
Good morning, everyone! Ang bati ni Sebastian, ang kanyang tinig, ay tila isang hatol na nagmumula sa langit. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa harap ng pinakamatandang miyembro ng board. Those photos are real, Hugo. I met with Celine because she was the only one brave enough to help me audit the secret accounts you and Isabella have been hiding from the Alcaraz family for years. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Ang bawat pahina na binubuklat ng mga miyembro ng board ay tila isang hagupit sa pagkatao ni Hugo. Ang ebidensya ng malawakang pangungurakot at ang mga pekeng pirma ni Don Carlos ay nakalatag na sa harap ng lahat. Hugo, what is the meaning of this? Ang tanong ni Don Manuel, ang pinakarespetadong shareholder ng kumpanya. Ang kanyang tinig ay puno ng kabiguan at galit. It's not what it looks like. Sinisiraan lang nila ako. Ang sigaw ni Hugo. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Lumingon siya kay Isabella, naghahanap ng kakampi, ngunit nakita niya ang babaeng ito na dahan-dahang umaatras, pilit na inilalayo ang sarili, sa apoy na nagsisimula ng tumupok sa kanila. Don't look at me, Hugo. You were the one who signed those documents. Ang biglang pagsabog ni Isabella, ang kanyang kataksilan ay lumabas na pati sa sarili niyang katuwang. Siya ang nag-utos sa akin. I was just following his lead. Ang panunood sa dalawang traidor na nagkakagatan at nagsisisi sa isa't isa ay nagbigay kay Celine ng isang uri ng kasiyahang hindi niya inakalang mararamdaman niya muli. Ang bawat salita ng panunumbat nila ay tila isang awit ng katarungan para sa kanyang yumaong ama. Dahan-dahang lumapit si Celine kay Hugo. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang makita niya ang butil-butil na pawis na dumadaloy sa mukha ng lalaki. Ang takot sa mga mata ni Hugo ay hindi dahil sa pagkawala ng kumpanya, kundi dahil sa isang pamilyar na pakiramdam na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay hindi si Celine, kundi ang kaluluwa ni Luna na bumalik upang bawiin ang lahat. The audit is just the beginning, Hugo. Ang bulong ni Celine, sapat lamang upang marinig ng lalaki the truth about Palawan and the truth about Papa's medicine. Everything will come out. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, walang kabaong na walang laman ang magliligtas sa iyo. Napaiyak si Hugo, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding kahihiyan o hiya sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Ang kanyang mundo ay dahan-dahang gumuguho. Bawat pader ng kanyang kasinungalingan ay tila dinudurog ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang matapos ang pagpupulong, ang silid ay naiwang puno ng mga taong may mga mukhang puno ng pagkamuhi sa magkasintahan. Naiwan si Celine at Sebastian sa loob ng silid. Ang kanilang mga anino ay nagtagpo sa gitna ng sahig. Isang hakbang na lang, Celine. Ang mahinang pahayag ni Sebastian, ang kanyang kamay, ay dahan-dahang humawak sa siko ni Celine, isang pag-alalay na puno ng paghanga. Tumingin si Celine sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa bintana ng opisina. Ang sikat ng araw ay tila nagsisimulang magbigay ng bagong kulay sa kanyang mundo. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling nagtatanong. Kapag natapos na ang lahat at ang mga kaaway ay nasa likod na ng rehas, mahahanap na ba talaga niya ang katahimikang matagal nang ipinagkait sa kanya? O ang mga alaala ba ng gabi sa Palawan ay mananatiling isang aninong susunod sa kanya habang buhay? Ang bulwagan ng Marangyang Hotel ay nagliliwanag sa ilalim ng libo-libong kristal ng mga chandelier, tila mga bituing nagnanais sumaksi sa rurok ng tagumpay ng pamilya Alcaraz. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting orkidya. Ang kanilang halimuyak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pabangong nagmula pa sa ibang bansa. Sa gitna ng karamihan, ang mga ngiti ay tila mga maskarang suot ng mga panauhin. Bawat isa ay may kanya-kanyang lihim at ambisyon sa likod ng kanilang mga tawa. Nakatayo si Hugo sa gitna ng entablado. Ang kanyang suot na tuxedo ay tila isang baluti ng kapangyarihan.
Sa kanyang tabi, si Doña Rosalinda ay tila isang reyna. Suot ang kwintas na esmeralda na ninakaw mula sa alaala ng ina ni Luna. Ang kislap ng mga hiyas sa kanyang leeg ay tila nanunukso sa bawat mata na tumitingin dito. Friends, partners, and family. Ang boses ni Hugo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng isang uri ng kumpiyansa na tanging ang mga taong akala ay malinis ang kamay ang makakapaglabas. Tonight, we celebrate not just the anniversary of this company, but the legacy of those who came before us. My late wife, Luna, would have been so proud to see what we've achieved. Para sa kanya at para sa aking biyena na si Don Carlos, itutuloy natin ang pangarap na ito. Sa kabilang bahagi ng dilim, malapit sa control booth, nakatayo si Celine. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hugo, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang uri ng puot na dahan-dahang nagiging yelo sa kanyang mga ugat. Sa kanyang tabi ay si Sebastian. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng lakas sa nanginginig na kalamnan ni Celine. Ready? Ang mahinang tanong ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay tila isang haplos ng katiyakan sa gitna ng kaguluhan. Tumango si Celine. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumampi sa screen ng tablet na hawak niya. Sa gitna ng talumpati ni Hugo, ang malaking screen sa likuran niya na dapat sana ay magpapakita ng video ng mga proyekto ng kumpanya ay biglang nagbago. Ang kulay nito ay naging madilim bago lumitaw ang isang imahe na nagpatahimik sa buong bulwagan. Ang himig ng mga bulungan ng mga bisita ay tila isang dagat na biglang natuyo, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Mula sa mga speaker, isang tinig ang lumabas, hindi tinig ng tagumpay, kundi tinig ng kataksilan. Iyon ang boses ni Hugo at Isabela. Ang kanilang pag-uusap sa loob ng sasakyan noong gabing balak nilang lasunin ang isipan ng mga auditor. Kasunod nito ay ang boses ng doktor na malinaw na isinasalaysay ang bawat dosis ng gamot na dahan-dahang pumatay kay Don Carlos. I watched him gasp for air, Isabela. It was easier than I thought. Ang boses ni Hugo sa recording ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng entablado. Ang baso ng alak na hawak ni Doña Rosalinda ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Ang pagbagsak nito sa sahig ay nagdulot ng pagkakalat ng pulang likido na tila sariwang dugo sa ibabaw ng puting carpet. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang panga ay nanginig, at ang korona ng dangal na pilit niyang isinuot sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang nadudurog sa harap ng lahat. Napatitig si Hugo sa screen, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng kilabot. Ang kanyang bawat hininga ay naging isang marahas na paghabol sa hangin. Lumingon siya sa mga bisita, naghahanap ng kahit isang mukhang maaring makatulong sa kanya, ngunit ang nakita niya ay mga matang puno ng pagkamuhi at pandidiri. Dahan-dahang naglakad si Celine mula sa dilim patungo sa liwanag ng entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang hatol na idinidiin sa puso ng kanyang mga kaaway. Nang makarating siya sa harap ni Hugo, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang suot na salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay ngayon ay nagliliyab sa apoy ng katarungan. Ang akala niyo ba ay matatapos ang lahat sa Palawan? Ang boses ni Celine ay naging malalim at puno ng kapangyarihan. Ang bawat salita ay tila isang punyal na bumabaon sa dibdib ni Hugo. Binuhos mo ang alak sa aking kurbata upang hiyain ako. Pinanood mo ang aking ama na mamatay upang makuha ang kanyang yaman. Pero ang katarungan ay may sariling paraan ng pagbabalik. Humarap siya sa buong karamihan. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng takot. Ako si Luna Alcaraz at narito ako upang bawin ang bawat sentimo, bawat alaala, at bawat dangal na sinubukan ninyong ibaon sa limot. Ang bulwagan ay muling nabalot ng ingay, ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay ang tunog ng pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan.
Si Doña Rosalinda ay dahan-dahang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa esmeraldang kwintas na tila ba ito ay makakapagligtas sa kanya mula sa kahihiyang nararanasan niya. Sa isang iglap, dahil sa matinding galit at kawalan ng pag-asa, kinuha ni Hugo ang isang matulis na piraso ng basag na baso mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang baliw na nawalan na ng lahat ng rason. Sa isang marahas na pagkilos, sinubukan niyang lundagin si Luna. Ang talim ng baso ay nakaturo sa puso ng babae. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matatag na katawan ang humarang sa pagitan nila. Si Sebastian ay mabilis na humawak sa braso ni Hugo. Ang kanyang lakas ay tila isang bakal na pumipigil sa anumang banta laban kay Luna. Ang pagkakapit ni Sebastian ay puno ng proteksyon. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa kaligtasan ng babaeng matagal na niyang iniingatan sa kanyang puso. Tapos na ang laro mo, Hugo. Ang malamig na pahayag ni Sebastian habang ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay nagpapakita ng isang uri ng lakas na hindi kailanman matatalo ng isang traidor. Naiwang nakatayo si Luna sa gitna ng entablado habang ang anino ni Sebastian ay bumabalot sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Ngayong ang lahat ay nakatingin na sa katotohanan. May puwang pa ba ang pag-ibig sa isang pusong matagal nang nilamon ng pangangailangan sa katarungan? O ang muling pagkabuhay ba ni Luna Alcaraz ay simula lamang ng isang bagong uri ng pag-iisa? Ang mga asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagpapalit-palit ng kulay sa mga pader ng bulwagan. Tila isang malupit na paalala na ang gabi ng karangyaan ay nauwi sa isang gabi ng paghuhukom. Ang bawat pag-ikot ng ilaw ay tumatama sa mga kristal na chandelier, nagbibigay ng isang nakakahilong anino sa mga mukha ng mga taong dati ay tinitingala bilang mga Diyos ng lipunan. Ang katahimikan sa loob ng hotel ay hindi payapa. Ito ay isang mabigat at nanunumbat na katahimikan, punong-puno ng mga lihim na sa wakas ay nalantad sa sikat ng araw. Pumasok ang mga otoridad sa gitna ng entablado. Ang tuyot na tunog ng paglak ng mga bakal na posas sa mga pulso ni Hugo at Isabela ay tila isang huling tuldok sa kanilang mahabang kasaysayan ng kasinungalingan. Luna, please, makinig ka. I was manipulated. Si Hugo ang may plano ng lahat. Ang galing sa paos na lalamunan ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang lalaking dati ay kanyang katuwang sa krimen. Ang kanyang ayos na buhok ay nagulo na at ang kanyang mukha ay punong-puno ng itim na mantsa mula sa kanyang humuhulang maskara. I was just a secretary. I had to follow his orders. Please, don't do this to me. You liar! Ikaw ang lumapit sa doktor. Ikaw ang kumuha ng pera sa fund. Ang yaw ni Hugo, ang kanyang boses ay puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang dalawang traidor na dati ay nagsumpaan ng katapatan sa ibabaw ng bangkay ni Don Carlos ay ngayon ay tila mga asong nagkakagatan upang isalba ang sariling balat. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang gumapang si Doña Rosalinda patungo sa paanan ni Luna. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig na basa pa ng alak. Ang kanyang mga kamay, na dati ay maingat na nag-aayos ng esmeraldang kwintas, ay ngayon ay nanginginig at nakakapit sa laylayan ng damit ni Luna. Luna anak, pakiusap. Ang boses ng matanda ay tila isang naghihingalong bulong, puno ng pekeng pagsisisi na hinaluan ng matinding takot. I treated you like my own daughter. Alam mo kung gaano kita minahal. Utang na loob, anak. Huwag mong hayaang mabulok ang asawa mo at ako sa kulungan. Isipin mo ang pamilya natin. Isipin mo ang sasabihin ng ibang tao. Tumingin si Luna sa ibaba, sa babaeng dati ay kinatatakutan at iginagalang niya. Ang pagbanggit sa utang na loob
ay tila isang laso na sumugat muli sa kanyang puso. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing pinagsilbihan niya ang pamilyang ito, at ang bawat luhang inubos niya sa ngalan ng pagiging mabuting asawa, ay tila naging isang malaking biro. Utang na loob? Ang boses ni Luna ay malamig, tila hanging nagmumula sa kailaliman ng dagat. Doña Rosalinda, ang tanging utang na mayroon sa pagitan natin ay ang buhay ng papa ko na kinuha nyo. Ang tanging utang na dapat bayaran ay ang bawat sentimong ninakaw nyo sa kumpanyang pinaghirapan niya. Dahan-dahang iniatras ni Luna ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ng matanda. Sa isang tumpak at sadyang pagkilos, kinuha niya ang isang table napkin mula sa malapit na lamesa at marahang pinunasan ang dulo ng kanyang sapatos kung saan dumampi ang mga daliri ni Rosalinda. Ang bawat pagpahid niya ay tila pag-alis ng isang dumi na matagal nang nakakabit sa kanyang buhay. Ang simpleng pagkilos na yon ay naglalaman ng mas matinding insulto kaysa sa anumang sampal. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilya ko sa pamamagitan ng pagtawag sa akin na anak. Pagpapatuloy ni Luna, ang kanyang mga mata ay matatag na nakatitig sa matanda. Ang pamilya ay nagmamahalan at nagpoprotektahan. Kayo ay mga linta na nakahanap lang ng bagong biktima, pero tapos na ang oras nyo. Sa utos ng mga otoridad, dinala na palabas sina Hugo, Isabela at Rosalinda. Ang bawat hakbang nila patungo sa labas ng hotel ay sinasabayan ng mga pagkislap ng mga kamera ng media. Bawat flash ay tila isang latigo na humahagupit sa kanilang natitirang dangal. Ang kahihiyan o hiya na nararamdaman nila ay tila isang mabigat na pasanin na hihila sa kanila pababa hanggang sa mabulok sila sa likod ng mga rehas. Naiwang nakatayo si Luna sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng ginhawang ngayon lamang niya naramdaman pagkatapos ng mahabang panahon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nagsasabing, "Tapos na, malaya ka na." Lumapit si Sebastian sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay inialay lamang ang kanyang braso. Ang init mula kay Sebastian ay tila isang tahimik na suporta. Isang paalala na sa gitna ng pagkawasak ng kanyang dating mundo, may isang taong nanatiling tapat sa kanyang tabi nang walang hinihinging kapalit. "Handa ka na bang umuwi, Luna?" Ang mahinang tanong ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at lalim ng damdamin. Tumingin si Luna sa malayo, sa bintanang nagpapakita ng madilim na kalangitan na dahan-dahang nagkakaroon ng bahid ng kulay rosas at lila, ang simula ng madaling araw. "Uuwi?" Ang bulong ni Luna. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang sa wakas ay pinahintulutan niyang dumaloy. "Sebastian, matagal ko nang nakalimutan kung ano ang pakiramdam ng may totoong tahanan. Natatakot ako na baka sa paghahanap ko ng katarungan, naiwan ko na ang lahat ng bahagi ng sarili ko na marunong pang magmahal." Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin. Maibabalik pa ba ng tagumpay ang kapayapaang ninakaw sa kanya? O ang mga rehas na nakakulong sa kanyang mga kaaway ay magsisilbi ring bilangguan para sa kanyang puso? Ang bawat pader ng piitan ay tila isang higanting gawa sa malamig at magaspang na semento, walang pakiramdam at sadyang idinisenyo upang lunurin ang anumang bakas ng pag-asa. Ang hangin sa loob ay amoy kalawang at basang lupa, isang matinding kabaligtaran sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango na dati ay nakasanayan ng mga taong narito. Ang tanging liwanag na pumapasok sa pasilyo ay nagmumula sa maliliit at may rehas na bintana, nagpapakita ng mga alikabok na dahan-dahang sumasayaw sa gitna ng katahimikan. Sa labas ng mga pader na ito, sa isang madilim na eskinita ng Maynila, dahan-dahang naglalakad si Doña Rosalinda sa ilalim ng malakas na ulan.
Ang kanyang mga paa, na dati ay tanging mga sapatos na gawa sa Italia ang suot, ay ngayon ay nabababad sa maruming tubig ng kalsada. Hawak niya ang isang luma at kupas na maleta, ang tanging natira sa kanyang marangyang buhay. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang harapan ay ngayon ay dumadaan na lamang nang hindi siya tinitingnan o kaya ay nagbibigay ng mga matatalim na sulyap ng pangungutya. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng katotohanan na ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na kasabay ng kanyang dangal. Sa loob naman ng selda ng mga babae, nakaupo si Isabela sa isang matigas na bangko. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng salamin na kanyang nakuha mula sa isang basag na kagamitan. Pinagmamasdan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng dati ay itinuturing na pinakamaganda at pinakaambisyosa ay ngayon ay may mga matang malalim ang itim, ang balat ay maputla at walang buhay. Wala na ang kanyang kislap. Ang tanging natira ay ang anino ng isang babaeng sumugal sa kasamaan at natalo. Sa kabilang bahagi ng gusali, sa silid ng pagbisita, nakaupo si Luna sa likod ng isang makapal na glass partition. Ang kanyang suot na puting damit ay tila naglalabas ng isang uri ng liwanag sa gitna ng madilim na silid. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng puot o paghihiganti, kundi isang malalim na pagtanggap sa katarungang sa wakas ay nakamit niya. Dahan-dahang inakay ng mga gwardya si Hugo patungo sa kabilang panig ng salamin. Ang lalaki ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang telepono upang makausap ang asawang pinagtaksilan niya. Luna, anak, pakiusap. Listen to me. Ang boses ni Hugo sa kabilang linya ay basag, puno ng desperasyon, na hinaluan ng huling pagtatangka na makuha ang awa ng babae. I was wrong. I was blinded by greed. But I still love you. Pakiusap. Bawiin mo ang mga demanda. Hindi ko kaya rito. People here. They treat me like trash. Luna, help me. Tumingin si Luna sa mga mata ni Hugo. Wala na siyang nararamdamang galit. Ang nakikita na lamang niya ay isang maliit at kaawa-awang nilalang na naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Ang matinding pagkapahiya o hiya na dating nararamdaman ni Luna ay ngayon ay lumipat na sa katauhan ni Hugo. Tila isang mabigat na kadenang hihila sa lalaki habang buhay. Hugo, I didn't come here to listen to your excuses. Ang boses ni Luna ay nanatiling matatag, tila isang malinaw na agos ng tubig sa gitna ng kaguluhan. I came here to give you this. Dahan-dahang inilapag ni Luna ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa, malapit sa salamin. Sa loob nito ay ang mga papeles ng kanilang annulment, ang dokumentong tuluyang puputol sa anumang ugnayang natitira sa kanila. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko, ang pamilya ko, at ang kumpanya ni Papa. Pero ginamit mo lang ako. Pagpapatuloy ni Luna, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. I'm giving you what you wanted, Hugo, ang kalayaan mo, pero hindi sa paraang inasahan mo. You are now free to live with the choices you made. You are free to remember every single day kung paano mo sinira ang buhay ng mga taong nagmahal sa'yo. Luna, no! Don't leave me like this! Ang hiyaw ni Hugo ay tila isang naghihingalong hayop. Ang kanyang mga palad ay humahampas sa makapal na salamin, nag-iiwan ng mga mantsa ng pawis at dumi. Hindi na sumagot si Luna. Tumayo siya ng may dignidad. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng grasya. Lumingon siya sa huling pagkakataon kay Hugo, isang tingin na nagpahiwatig na ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay sarado na. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid ng pagbisita, ang bigat na dating nakadagan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang malamig at payapang hangin. Nang makalabas siya sa gate ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip
mula sa mga ulap pagkatapos ng ulan. Nakatayo doon si Sebastian, nakasandal sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-alalay. Hindi nagsalita si Sebastian, kinuha lamang niya ang kamay ni Luna at marahang pinisil ito. Ang init ng kamay ni Sebastian ay tila isang pangako na sa susunod na kabanata ng buhay ni Luna, hindi na niya kailangan pang lumaban ng mag-isa. Tumingin si Luna sa kalangitan. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na laban, ang laban upang buuin muli ang kanyang sarili at matutong magtiwala muli, ay nagsisimula pa lamang. Maari pa kayang tumubo ang isang bulaklak sa lupang dati ay dinilig ng lason at kasinungalingan? Ang 2 taon ay lumipas na, tila isang dahan-dahang pag-agos ng tubig sa isang batis. Nililinis ang bawat bakas ng putik at dumi na iniwan ng nakaraan. Sa dalampasigan ng Palawan, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang linya ng purong asul, ang hanging nagmumula sa karagatan ay hindi na nagdadala ng ginaw ng takot. Sa halip, ito ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Isang paalala na ang bawat bagyo ay may katapusan. Nakatayo si Luna sa malawak na beranda ng isang gusaling gawa sa puting bato at kahoy, ang Carlos Alcaraz Haven. Hindi na ito isang marangyang resort para sa mga mayayaman. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan at pagtataksil. Mga pusong tila mga basag na kristal na dahan-dahang binubuo muli sa ilalim ng kalinga ni Luna. Ang bawat ngiti ng mga babaeng naglalakad sa hardin, ang bawat halakhak ng mga batang naglalaro sa ilalim ng mga puno ng niyog ay tila mga awit ng tagumpay na naririnig ni Luna sa kanyang puso. Ang yaman na dati ay naging mitya ng kanyang kamatayan ay ngayon ay naging daluyan ng buhay para sa iba. Luna, ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Parang sumasang-ayon ang mundo sa lahat ng ginagawa mo. Ang tinig ni Sebastian ay nagmula sa kanyang likuran. Malalim at puno ng init na tila isang kumot sa gitna ng malamig na gabi. Dahan-dahang lumingon si Luna. Nakita niya si Sebastian na may hawak na 2 tasa ng mainit na Barako coffee. Ang bango ng kape ay humahalo sa sariwang hangin. Isang simpleng kaligayahan na hindi kailanman matutumbasan ng anumang mamahaling alak. Inabot ni Luna ang tasa at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga daliri, naramdaman niya ang isang kuryente ng kapayapaan. Salamat, Sebastian. Not just for the coffee but for staying. Akala ko noon, wala nang matitira sa akin pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang boses ni Luna ay malambot, may bakas ng emosyon ngunit wala ng sakit. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Luna. Ang kanyang pagkakasakal ay hindi mahigpit ngunit sapat upang iparamdam ang seguridad. You did this yourself, Luna. I was just a witness to your strength. You're not just a survivor, you're a leader now. Ang papa mo, siguradong nakangiti siya habang pinapanood ka mula sa kung saan. Tumingin si Luna sa malawak na karagatan. Naalala niya ang gabing nahulog siya sa madilim na kailaliman. Ang sandaling akala niya ay doon na magtatapos ang kanyang kwento. Ngunit ang kailalimang iyon ang nagturo sa kanya kung paano lumangoy, kung paano lumaban, at kung paano mahanap ang sariling liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mga balita tungkol kina Hugo, Isabela at Rosalinda ay tila mga aninong dahan-dahang naglalaho sa kanyang isipan. Ang kanilang pagkabilanggo at ang pagkawala ng kanilang dangal ay hindi na nagbibigay kay Luna ng ligaya. Sa halip, ito ay nagsisilbing aral na ang anumang itinatayo sa kasinungalingan ay tiyak na guguho. Ang katarungan ay nakamit na, at ang kabanatang yon ay tuluyan ng naibaon sa limot. Alam mo, Sebastian, ang bulong ni Luna habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dati, akala ko, ang pag-ibig ay tungkol sa pagsasakripisyo ng sarili hanggang sa mawala ka na. Pero sa'yo, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapalakas sa isa't isa para mas lalo mong makita ang halaga mo. Hinalikan ni Sebastian ang tuktok ng ulo ni Luna.
Isang tahimik na panunumpa na mananatili siya sa bawat pagsikat at paglubog ng araw. Walang mga mabulaklak na salita, walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Tanging ang init ng kanilang pagkakaisa sa gitna ng malawak na dalampasigan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng mga kulay ng ginto, lila at rosas sa kalangitan. Ang bawat paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang malumanay na musika ng paghilom. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang magtago ni Luna sa likod ng ibang pangalan. Hindi na niya kailangang matakot sa mga anino ng nakaraan. Siya si Luna Alcaraz, isang babaeng nadurog, muling nabuo, at ngayon ay handa ng harapin ang bukas ng may pag-asa at pagmamahal na walang hanggan. Ang madaling araw ay natapos na at ang liwanag ng tunay na buhay ay sa wakas ay sumikat na sa kanyang puso.